rin, Attorney Lorna, may pananagutan talaga sa batas, ano? In this case, parang nakikita ko yung pananagutan ng nanay o yung magulang sa kanyang anak na hindi napapatingnan ng tama. Kasi yung situation na yan, reversible dapat yan kung pinakita nung at a younger age, no? Pero gusto ko lang idagdag yung intervention. Kasi baka hindi rin naintindihan ng parents, ng nanay, kung ano yung ibig sabihin ng sakit, yung mental capacity, ganyan, ng correct assistance, no? The law is required to give special treatment to people with disabilities, to minors, etc. So sa kasong ito, halimbawa, ilalapit sa barangay, ano ang maaari nating expectation sa barangay? Unang-una, kailangan mag-apply ka ng PWD benefits. Kasi yung PWD benefits, merong hindi lang 20% discount, no? Merong 2,000 allowance a month. Plus birthday, pag birthday, meron ka pang birthday gift, no? So, yung gamot, may 20% discount ka. Kung mapatunayan mo, kailangan talagang check up kasi kailangan ng medical certificate na PWD talaga. Ang PWD, ang autism, PWD, hindi disability yan. Ang tawag dyan, specially iba ang ability. Differently abled. So, wag natin tignan na hindi sila magiging good citizens ng society. Iba lang dapat ang treatment. Kunyari, sa PWD, special learning. Kasi 30 plus years old, nanay baby, pero nakapag-aral ba ni minsan? Hindi po siya nagsasalita. Hindi siya nagsasalita? Non-verbal. Non-verbal pa. So hindi pa alam kung anong gusto o kailangan, kaya nangangagat. Doc Camille, anong marerekomenda mong mga hakbang? 1, 2, 3. Kung may PWD po siya, tapos nakikita niyo po na mayroong mga ganong klaseng simptomas, yung pong barangay, i-refer lang po yan sa talagang mga ahensya katulad po ng NCMH. Tapos, pag ano po yun, regular po magpapacheck up, pabibigyan po kayo ng libreng gamot na 3 good for 3 months. Ang barangay po ay may responsibilidad para ihatid at sunduin yung pasyente po sa mga government agencies for reasons po na nung pahong nakaraang 2020, actually before the pandemic pa, nire-require po ang barangay na magkaroon po talaga ng pagkakataon na maging community service ang lahat po ng may mental health issues. Kung sakasakaling hindi pa po nakakapag-umpisa dun sa barangay nyo, tutulungan namin kayo. Dahil kasi baka mamaya yung medication na dapat long before na naibibigay, hindi po pa naibibigay. Para sa ganun, mas maging panatag ang loob nyo dun sa shifting ang moods niya. Bakit po importante? Sabi nyo nangangagat. Baka po pag roon ng pagkakataon, lumala po yung sitwasyon, hindi lang pangangagat ang gagawin at mananakit na sa inyo ng matindi, tapos lahat kayo matatakot na ikukulong nyo or ikakadena nyo, which is mas worse ang May mangyayari. gumagawa ng ganyan. Yes, yun na nga po ang nagiging problema. Kinakadena. Kaya kinakailangan talaga, ngayon pa lang po, magkaroon talaga ng pagkakataon na matulungan kayo nang sa ganun, maayos din po siya at hindi nyo dapat idepende yan dun sa mga ibang tutulong na katulad po ng ginagawa nyo kay Ningning. Hindi po kinakailangan. Kayo dapat po ang gagawa ng paraan. Okay, so tayo ay tutulong kami sa inyo para maitawid, maitawid yung pangangailangan nyo at yung kailangang gawin para sa inyong anak. Okay, Brother June, paano ipapaliwanag sa isang tao ang mga sitwasyon na mahirap unawain? Halimbawa, ito. Kailangan natin dito yung malawak ng kaisipan at pangunawa, ano? Pero hindi natin inaalis yung kagaya ng kay Ningning. Hindi natin maiaalis sa kanya yung mawalan siya ng patience, ng pasensya. Maubos yung pasensya niya. Kasi ang nakita natin dito, si baby, hindi niya naibigay yung kaukulang atensyon, medical, psychological needs nung kanyang anak. Umabot na sa mahigit 30 anyos yung kanyang anak, hindi nakakapagsalita, so ang paraan niya ng pag-communicate ay yung pananakit. No? Hindi siya makapagsalita. So, noon pa mang araw, may pangangailangan na yung bata na hindi na ibigay ng nanay dahilan sa kakulangan din ng informasyon ng nanay. The same way, ang nag-aalaga ngayon si Ningning, kulang din sa informasyon
Kaya hindi alam kung paano i-address yung problema. I can't relate to this kasi meron akong apo na may autism. Pasyente rin yun ni Dr. Camille. Pero nakikita ko nung bata pa siya, pag nagtatantrums ang bata, yung nanay mismo, yung anak kong babae, ang nag-a-address. Alam niya kung paano kontrolin yung anak niya. Yun ang wala kay Aling Baby. Kasi hindi niya alam. So anong kailangan? Sabi nga ni attorney, yung professional intervention. Una, ang nanay dapat turuan. Pangalawa, ma-address yung problema ng bata. Ano ang problema talaga? Hindi natin pwedeng sabihin autism lang yan o ASD o kung ano man. So, dapat siguro mag-alaga talaga yung nakakaunawa. Nanay, ikaw din kailangan malaman mo yung sitwasyon at kalagayan ng kaisipan ng iyong anak. Ate Corinne. Maraming salamat, Brother June.